Alam mo bang kahit simpleng bintana lang, kaya nitong baguhin ang buong vibes ng bahay mo? Pero karamihan sa atin, mali ang treatment sa bintana. Kaya madilim, mainit, at mukhang luma ang bahay. Gusto mo ba ng eleganteng bahay na parang laging bago? Well, simulan mo sa bintana. Hello, mga kadiskarte sa bahay! Welcome back sa ating channel. Ngayong day 172, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas nating binabaliwala pero sobrang laki ng epekto sa itsura at pakiramdam ng ating tahanan, ang mga bintana. Maraming Pinoy homeowners ang hindi masyadong binibigyang pansin ang window design. Minsan, may kurtina nga pero mismatch naman sa kulay ng pader o sa gamit. Minsan, sobrang kapal ng kurtina. Kaya yung magandang natural light na dapat sana'y nagpapaliwanag sa bahay natin, hindi na makapasok. Ang resulta, isang madilim at malungkot na kwarto. Sa kabilang banda, yung iba naman sobrang nipis ng kurtina na parang wala ka ng privacy sa sarili mong bahay. Yung tipong kita ng kapitbahay kung ano ang ulam mo. Ang hindi natin alam, ang tamang window treatment ay hindi lang pang dekorasyon. Malaki ang epekto nito sa liwanag, sa ambiance, at kahit sa pagpapalamig ng ating bahay. Kaya kung lagi kang nagtataka kung bakit ang init-init sa loob, kahit naka-aircon ka na, baka nasa bintana mo ang sagot. Pero huwag mag-alala, dahil nandito ako para ibahagi sa inyo ang mga Smart Pinoy Window Treatment Design Hacks. Simple lang to, pero game changer talaga. Una, subukan ang layered curtains. Ito yung may dalawang layer, isang sheer curtain at isang blackout curtain. Yung sheer, para sa umaga, pinapapasok nito yung natural na liwanag pero nagbibigay pa rin ng konting privacy. Pagdating naman ng gabi o kung gusto mong manood ng movie at kailangan mo ng madilim na kwarto, isara mo lang yung blackout curtain. Instant privacy at liwanag in one setup. Hindi mo na kailangang mamili. Pangalawa, kung gusto mo ng preskong Pinoy aesthetic, go for bamboo blinds or roll-up shades. Perfect ito sa tropical climate natin. Nagbibigay ito ng natural, earthy vibe sa kwarto at maganda ang pag-filter nito sa sikat ng araw. Hindi gaanong mainit at ang ganda tingnan. Bagay na bagay sa mga plantito at plantita dyan. Ikatlong hack, pumili ng light-colored window frames. Kung nagpaplano kang mag-renovate o magpapalit ng bintana, isaalang-alang ang kulay puti, beige or light gray para sa frames. Bakit? Kasi nagre-reflect ito ng liwanag, kaya nagmumukhang mas malaki at mas maliwanag ang buong kwarto. Isang simpleng pagbabago lang pero ang laki ng epekto sa overall feel ng space. Pang-apat, at ito ang paborito kong sikreto ng mga interior designer, yung ceiling-to-floor curtain rod placement. Imbes na ilagay mo yung sabitan ng kurtina eksakto lang sa taas ng frame ng bintana, itaas mo ito hanggang malapit sa kisame. At siguraduhin na yung haba ng kurtina mo ay abot hanggang sahig. Ang magic nito, nagbibigay ito ng ilaw ng mas mataas at mas maluwag na kwarto. Try mo at makikita mo agad ang pagkakaiba. At panghuli, para sa mga maliliit na bintana o kung nangungupahan ka lang at bawal mag-drill sa pader, ang solusyon ay tension rod curtains. Ito yung mga rod na spring-loaded, isinisingit lang sa pagitan ng window frame. Budget-friendly na, no drill required pa. Perfect para sa bintana sa banyo o sa kusina. Tandaan, ang bintana mo ay parang mata ng bahay mo. Kung tama ang pag-aalaga at pag-istilo mo rito, liwanag, ganda at ginhawa ang isusukli nito sa'yo. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para magkaroon ng magandang bahay. Minsan, nasa tamang diskarte lang yan. Sana ay marami kayong natutunan ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give it a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang home design hacks. At abangan nyo bukas. Sa Day 173, i-expose ko naman ang mga door design hacks na ginagamit ng mga designer para magmukhang modern at mahal ang bahay. Kahit budget lang. See you tomorrow, mga kadiskarte!